Sa larangan ng boxing, siyempre idol natin 'yan. Actually, sa awayang Manny Pacquiao versus ano 'yan, Norman Mangusin, Francis Leo Marcos Colaong, gusgusin, abay Manny Pacquiao ako. Pero pagdating sa politika, hindi. Panoorin natin ang sinabi ni ex-Senator Manny Pacquiao. Sabi niya, been there, done that. Pag ako ay ipakukulong ko lahat ng mga kurap. O yan, panoorin natin. Tinding patama ang boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao sa mga sangkot sa flood control scandal. Matagal na rin daw niyang ibinunyag ang mga anomalya noong nasa politiko pa siya. Nagbabalik si Hannah. Wow, yan ba yung yung nag-traitor siya kay PRRD? Ano yung tawag na, nung malapit na yung halalan ng presidente, aba, biglang bumaliktad. Magkakasama sa yan eh. Magkakasama yan sila, si Pacquiao, Cusi, yan, dati sa Duterte. Tapos biglang ganon. Para sa detalye. Iba ka! Kasalanan ng mga korap. Hindi ako nanalo ng presidente. Wow. Delikado tayo niyan. Pag nanalong presidente to. Kung nanalo ako, lahat sila kulungan na. Pinagdarasal ni Sana pinakulong mo na rin sarili mo. Bakit? Mamaya panoorin natin kung former bakit. senator at boxing legend Manny Pacquiao ang mga sangkot sa flood control scandal. Anya, sana raw makamit na ng Pilipinas ang totoong hustisya. Nasa hot seat ngayon ang mga dati niya na rin kasamahan sa Senado, kasama si dating Senador Bong Revilla na sumuko na sa mga otoridad. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pinaparatangang tumanggap umano ng kickback sa mga proyekto. Bilang dating chairperson ng Senate Committee on Public Works, nung siya pa ay mambabatas, matagal na raw niyang inilahad ang malaking problema sa infra projects, gaya ng sa flood control, rock netting at iba pa. Pero tila hindi raw maganda ang reaksyon ng publiko rito noon. Lahat yan. Kompleto ako sa mga ebidensya, lahat yan. Pero sabi ng taong bayan, sinungaling ako, ganyan. Hindi ka naman kasi nag-file. Senador ka pa noon. Wala ka namang ginawang action. Nagpa-press con ka lang. Naglagay ka lang ng mga makakapal na dokumento sa table mo during that time at pinagbabasa mo ganito ganyan. Dobleng pinakakurap ang mga Duterte kasi nakarang administrasyon. So paano kami maniniwala sa'yo? When I saw the comments like, oh sige, sinungaling ako din. Kung ano man yung kahinatnan ng bansa natin, because of the people din yan. So, ganun yan eh. What I'm trying to say now is like, there's God that we need to ask guidance. Kinilala ni Pacquiao ang aksyon ng Marcos administration sa pagsiwalat nito Wow, kinilala na si Marcos ngayon sa aksyon ng corruption. Pero anong sabi mo dati? Ayan. Ang taga Mindanao, si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ayaw! Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Ay! Tapos ibubuto natin. Agoy! Ang talino natin. Ang talino natin. Di ba? Ang talino Parang naipagtagayan lang eh. talaga natin. Alam ko matatalino naman ang taong bayan. Naniniwala ba kayo na sangkot sa korupsyon si Marcos? Ayon sa Supreme Court, Oo. bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang magkakaroon ng martial law ulit. Dito ka lang tumama. Actually, martial law, silent martial law, de facto martial law. Diyan ka Yan ay tumama. pagsisihan ng taong bayan. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Kung gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo siya. Yun lang ang ano ko, ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law. Maniwala kayo sa akin. Siguro naman, Totoo, nangyayari na nga ngayon. ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, Nako, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino. pares kayo yung isang mayor sa Maynila.
Hindi nagbabayad ng tax. Ngayon, praise pa kayo kay Bangag, ah. Ang taga Mindanao. Tapos, tingnan natin. Ang mga Marcos, billion, trillion ang corruption. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Talino natin. Ang talino talaga natin. A few moments later. A few moments later, himudpuet na. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? Wow! Nakalimot ka na! Ay, Hirap ang Diyos bansa ko natin. po. Walang kwentang kausap tong si Manny. Paglasing. Paglasing. O, balikan natin. Alam mo nyo, sa tingin ko, itong balita ng bilyonaryo na to, part of the advertisement nung bagong business ni Manny Pacquiao na yung MoneyPay. Sana all. Kunwari, I mean, di ba, all of a sudden, biglang pumasok ang isang Manny Pacquiao. Sabi kung naging presidente ko, nanalo ako, kulong lahat yan. No? Di ba, may sinabi siya, pangako siya, gagawa siya ng mega prison para daw sa mga corrupt o mga ikukulong niya daw ng mega prison daw ang gagawin niya. Tapos, pabahay din nata, no? Libreng bahay, mga ganun. O, tingnan niyo si Marcos Jr. Sabi niya, 1 million pabahay in every year, in 6 years, 6 million. O, ano nangyari? Ilan lang yung bahay na nagawa? In 3 years time, in 6 years, wala pang aabot ng 1 million. Kaya, ang gagaling, no? Ang gagaling magsalita, ang gagaling mangako ng mga to. Ito, talaga sabi ko, part of advertisement ito. Makikita niyo, tingnan niyo. Sa maanumalyang flood control projects dahil nagising daw ang mga Pilipino sa usapin ng korupsyon. Nakafocus ngayon ang boxing legend sa kanyang... nagising sila? Yan ba yung sinasabi mo na dahil sa sinabi ni Marcos Jr. na or yung campaign drive niya sa corruption? Nasabi niya, 5,500 flood controls ang natapos na. Pero na-fact check siya ng sakuna, ng natural, ng bagyo. Tapos ngayon, sasabihin niya, kunwari hindi niya alam? Business ventures, kabilang ang bagong e-wallet at payment Kaya kailangan maghimod si Manny Pacquiao para hindi mapagdiskitahan yung bago niyang business. Ayan, no? MPay, MoneyPay. Well, actually, no, on a positive side, ako, gusto ko yung ganito yung meron tayong sariling atin kasi yung mga ganitong platform, GCash o yung mga Shopee, hindi naman sariling atin yan Maganda rin yan, meron tayo talagang sariling atin. No? On a positive side, gusto ko yung ganito na meron tayo yung sarili nating flagship projects, flagship. Sana nga meron tayong sariling sasakyan na tayo yung nagmamanufacture tapos i-export natin sa ibang bansa. Yung mga ganun, the best yan. Kaya, well, I support this. We can go na with this. MoneyPay. Ngayong araw, E-wallet. formal nang binuksan ng MoneyPay ang kanilang opisina sa Makati, kung saan araw-araw daw I think, ayan si Makagago, sakto atang in-inter. I think meron din si Chavit Singson, kaya lang parang hindi niya maipurso-purso kasi hindi naman siya naghihimod-puwet kay Marcos Jr. So, yun yung negative effect or impact pag hindi ka or susunod sa kagustuhan ng presidente ngayon. Yan. Kaya kailangan umayon tayo sa kanila. Kahit alam naman natin na malawakang corruption from all angles. No? Kaliwat kanan, kanya-kanyang kurap ang pinaggagawa nila. So, kung titingnan natin, kasi sabi ni Manny Pacquiao, pag daw siya, kung nanalo lang sana siyang presidente, lahat daw ng kurap ipakukulong niya. Pero, nung siya ay naging senador under Duterte administration, meron naman siyang kurap issue. Kaya dapat, ipakulong mo rin ang sarili mo. Balikan natin to. Ayon kay Senator Manny Pacquiao,
kapag siya ang naging presidente, magkakaroon ng bahay ang lahat ng Pilipino sa pamamagitan ng paglaban niya sa korupsyon sa bansa. Wow! Ito ay matapos batikusin si Pangulong Duterte at bansagang tripling mas kurap ang Duterte administration kaysa sa nagdaang administration. Subalit kung babalikan natin ang Sarangani Province, kung saan pinamunuan ni Senator Manny Pacquiao mula 2012 to 2016, ay nagkaroon siya ng isang questionableng paglustay sa pera ng bayan. Nito lamang 2018 ay inaprobahan ni Pangulong Duterte ang Senate Bill ni Manny Pacquiao na RA 11224 o yung Philippine Sports Training Center Act na naglalayon sa paggawa ng mga world-class sports facilities. Isa nga rito na project ni Senator Manny Pacquiao ay yung Sarangani Sports Center na may approved budget na 3.5 billion pesos. Ito ay hindi mula sa sariling pera ng senador kundi mula sa pera ng taong bayan. Subalit taong 2021 na ngayon ay tila naaagnas na bangkay ang complex at masyado na yatang matalahib ang paligid. Tara, tignan natin ang complex na ito. Yan pala yung 3.5 billion pesos project ni Manny Pacquiao. Agoy! Ay. Nakaw. Ang tanong ng taong bayan ngayon, saan na kaya napunta ang budget na 3.5 billion pesos kung saan hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at tila wala na yatang balak tapusin? Ano ang basihan ng pagtayo ng sports complex sa Sarangani kung saan ito ay hindi angkop bilang strategic na lokasyon kumpara sa New Clark City na may paliparan? Bakit mas pinili ang sports complex kaysa sa pagtayo ng mga pabrika o kaya ay pag-develop sa agricultural aspects kung saan magkakaroon ng trabaho ang mga taga Sarangani? At ang pinakahuling tanong, Mr. Senator, paano mo sugpuin ang korupsyon kung ikaw mismo hindi mo natapos ang 3.5 billion project sa Sarangani? Not to mention yung 2.2 billion pesos na tax evasion mo. Iyon ang tanong. Actually, hindi lang yan. Meron pang ang issue kinusuhan ngayon ng promotions ni Conor McGregor sa US dahil nga doon sa laban sana nilang naikinasa na nabigyan na siya ng paunang bayad, no? Fight purse. If I'm not mistaken, that's about 3 million US dollars. Nakalimutan ko na pero meron ng paunang bayad. At nung kinancel niya yon dahil mas pinili niyang labanan sino ba yung kalaban niya bago si Ugas? So meron siyang kalaban bago si Ugas. Yun yung pinili niya over Conor McGregor. So parang kinancel niya at hindi niya binalik yung pera. So kinasuhan siya nung yung promoter or promotions ni Conor McGregor. Ayun. Kumbaga, sa usaping pera, 'di ba? Hindi mo rin naman mapagkatiwalaan si ex-senator Manny Pacquiao, 'di ba? Para sabihin 'yan na pag siya ay nanalong presidente, papakulong niya lahat ng mga korap. Then isali niya yung sarili niya. Well, moving on to the impeachment na umiinit na gusto nilang tabunan yung issue sa flood control. Bagamat may sinasabi si Boyeng Rimulya, ombudsman, na meron daw mga 12 na iniimbestigahan nila
na mga opisyal, kasama sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Bunuan, pero nasa stage pa sila ng case build up. Hanggang ganun pa lang. Case build up, tapos si Bong Revilla, ayun, warrant of arrest, kinulong na. Pero yung mismong presidente, yung mismong speaker, former speaker, laya pa. So, ito po ay medyo hindi maganda. Mukhang pakitang tao talaga. Moving on, impeachment ni VP Sara. Pagkatapos ng 1-year bar rule ay eto na naman, nag-file na naman sila ng dalawang magkahiwalay na impeachment. Muling sinampahan ng dalawang impeachment complaint si VP Sara. Ang mga complainant Di na kayo mayroon daw nagsawa. panibagong bala. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Bagong bala, parehas pa rin. Impeach! Ra! Sa loob ng isang araw, dalawang impeachment complaint agad ang inihain. Yan ba yun? Yung si Ko? Kung saan sobrang bobo na hindi niya alam yung asan na yun? Si Ko na sobrang bobo. Ito pala yun. Ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Ayun po. Of the South. Kinorek pa siya nung kanyang kasamang bobo rin. Si Manuel. South! Sabi niya South of the South. Sorry. Ulitin ko. Okay. Walang niya kayo. Talagang ang layo nyo sa level ni VP Sara. Yan lang. Hindi nyo matalo. Sabi ni Risa Ontiveros, kaya daw nilang slay si VP Sara sa 2028. Pero tingnan nyo, ang bububungan nila. Paano nila may slay si VP? Vice President Sara Duterte matapos pinagtibay ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa bise noong nakaraang taon. Ang unang naghain ngayong araw, walang iba kundi ang Makabayan Bloc at ilang progressive groups. Pasado alas 8 ng umaga, dumating sa Office of the House Secretary General sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co, kasama ang ilang complainants. Kabilang dito ang mga dating mambabatas na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Nery Colmenares. Betrayal of public trust ang kanilang grounds for impeachment. Sa kanilang 36-page na reklamo, nakasaad ang mga basihan para i-impeach ang bise. Tulad na lang ng umano'y tahasang pag-abuso nito sa kanyang discretionary powers dahil sa maling paggasta ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Diba, nakita ninyo, questionable yung confidential funds ni VP. Pero yung presidente, 2020, 23, 24, 25, never nilang question. Ngayon, mas mataas pa yung kanyang confidential funds ngayon. Pero never talaga nilang tinignan. Ang kalihim nito. Kailangan din daw mapanagot ang bise sa umano'y pamimeke nito ng liquidation reports at documents na isinumite sa Commission Audit para suportahan ang sa COA ninyo question yan, anong pamimeke? questionable paggamit ng confidential funds. At ang panghuling basehan, ang umano'y hindi pagkilala ni VP Sara sa congressional oversight, lalo na sa budget hearings at iba pang pagdinig. Yung mga bumoto. Yun lang yun? Pagkilala, hindi hindi pag-attend sa Congressional Oversight Committee? Pabor sa impeachment ng 19th Congress. Babaw Inahamon nyo. namin, bumoto ng pabor dito sa mga sinampang impeachment complaint. Send this as articles of impeachment directly to the Senate so that trial can commence forthwith. Magsisimula ito by holding to account public officials from the top na paulit-ulit ay tinatakasan ang pananagutan. We have strong basis for this impeachment complaint. Nadagdagan pa nga with the Madriaga testimony. So, ang ating hiling ay sa House Committee on Justice o kung ano mang kapalaran nito sa House ay agad mabagsakan na merong probable cause for impeachment, matransmit po ito sa Senate at magsimula ang trial and that it proceeds forthwith. Matapos ang paghahain ng Makabayan Bloc,
Sumunod din agad ang ilang civil society groups sa pangunguna ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D at Ramon Magsaysay 2025 awardee Father Flavie Villanueva. Bit-bit din nila ang kanilang sariling impeachment complaint na may basihang graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution at iba pang high crimes. Inendorso naman ito ni na ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandania. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon, hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hanggang ngayon, yung original complaint na final natin, hindi pa siya nagkaroon ng day in court. So ito ay isang mahalagang proseso na pinanghahawakan talaga ng mga kababayan natin para panagutin ang mga nang-abuso sa kapangyarihan. Hindi naman daw ikinagulat ng defense team ni VP Sara ang pagsasampa ng mga panibagong impeachment complaint laban sa bise. Handa raw silang harapin ang mga alegasyong ibinabato kay VP Sara sa ilalim ng mga proseso na ayon sa batas. Tiwala rin daw ang defense team na magiging patas ang pagsusuri ng Kamara sa mga nasabing reklamo. At may papakita raw nito na kulang sa factual at legal basis ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Dadaan din sa Justice Committee ang dalawang panibagong impeachment complaints laban kay VP Sara. Hindi tulad noon na diretso plenaryo na ito dahil at least 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang pumirma sa reklamo. Kaya ang aabangan ng taong bayan ngayon, lulusot ba sa komite ang impeachment grounds na inihain ng dalawang magkaibang grupo ng complainant? Ayan. Ito naman kasi ang katotohanan yan. Yung mga nag-file na yan, recycle na lang nila yan. Talagang sinadya nilang dalawa yan para sigurado sure ball. At tinatanong kung lulusot ba ito? Lulusot yan. Palulusutin talaga nila yan. Kasi hawak nila yung house eh. Pero ang katotohanan, hindi natin may lalayo na ito talaga yung totoo dyan. Alam natin may corruption. Lahat tayo na involved sa gobyerno, cabinet, congress. Ngayon lang natin nakita yung massive corruption. Ang tanong, is the president involved? Ang theory ko, ang assertion ko, the president is involved. Toby Chanko, when you hear him, di ba? Sasabihin niya, hinto siya kay Martin Romualdez. Ayan, talagang lulusot yan. Ilulusot talaga nila yan. Sinadya nilang dalawa kaagad para lulusot yan. Talagang ipupurso nila na ma-impeach si VP Sara dahil yun naman talaga ang gusto nila. Pero ang katotohanan, ang realidad, bakit siya? Ito yung dapat na i-impeach natin. Alam natin may corruption. Lahat tayo na involved sa gobyerno, cabinet, congress. Ngayon lang natin nakita yung massive corruption. Ang tanong, is the president involved? Ang theory ko, ang assertion ko, the president is involved. Toby Chanko, when you hear him, di ba? Sasabihin niya, hinto siya kay Martin Romualdez. So alam natin, I'm sure kayong dalawa, may ganyan kayong sariling pag-iisip about these people, including Martin, at the minimum. So bakit hindi natin pabayaan yung totoong investigasyon, an impeachment case, to discover the truth? For me, politically, morally, ito yung tamang gawin eh. Nag-serve tayo sa Congress. Magkano budget natin per district? 70 million. Noon tayo. 30 million nasa soft. Huwag ka makialam sa National Infrastructure Program. Yun ang sayo. Ngayon, Sec Edwin, every district 2 billion. Do you want this to continue? Gusto ba natin mangyari sa ating bayan to? So ako, yun ang endgame. Alam natin may corruption. Yun ang endgame. Si Marcos Jr. talaga ang dapat na impeach dito. In fact, di ba sabi nila, siya lang ang bukod tanging presidenteng nag-ingay sa korupsyon. Dahil siya yung nagsabi, mahiya naman kayo. Pero ang katotohanan yan, panoorin natin ito. Higit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Meanwhile, kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo. Sinungaling! Napakasinungaling mo talaga. Biruin mo, pinaniwala mo sila na may 5,500 flood control project na tapos na. Tapos ngayon bigla mong babawiin, guni-guni lang pala. Kaya kung merong dapat mahiya dito, ikaw yung dapat mahiya. Alam mo kung mambola ka, parang kausap mo batang musmus. Hoy, yung pambobola mo sa tao, gasgas na, matagal ng laos. Yung imbestigahan mo, yung flood control nyo sa Ilocos.
Bukod sa mga sirana, hindi pa tapos. Tapos konektado din sa mga diskaya yung mga flood control nyo sa Ilocos. Sa kapal ng mukha nyo, mahihiya yung pader ng Intramuros. Maging sa Ilocos Norte na mismong probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga flood control project ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawang diskaya. Ang ilan, sira ng ating puntahan kahit wala pang isang taon. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, isa ang Ilocos Norte sa top provinces na recipient ng Diskaya Awarded Flood Control Contracts. Top 1 ito ng St. Matthew mula 2022 hanggang 2025 sa flood control projects, amounting to almost 963 million pesos. Top 1 din ito ng St. Gerard, amounting to almost 609 million pesos. Top 4 naman ng Ilocos Norte ng Alpha and Omega, amounting to 566 million pesos. At top 3 ng St. Timothy, amounting to 518 million pesos. Tapos sasabihin pa ng mga to, si Bongbong naman nagpa-imbestiga. Eh hindi niya nga mapaimbestigahan yung mismong lugar niya. Biruin mo, wala pang isang taon si Rana. Ibig sabihin, substandard tapos konektado pa sa mga diskaya. Kaya pala yung mga commissioner sa ICI nag-resign na, hindi na kinaya. Nag-resign na sa Independent Commission for Infrastructure si Commissioner Rosana Fajardo. Siya na ang ikatlong opisyal na umalis sa ICI simula ng buuin ito noong Setyembre. Kaya Hindi nila kayang imbestigahan yung Ilocos Norte kaya nag-resign na lang. Sabi ko sa inyo, madali lang intindihin yan. Siya yung kriminal, gumawa siya ng ICI, tapos nag-hire ng mga puppet dyan. Hindi kinaya ng mga puppet, nag-resign na lang. Ulitin ko. Siya yung kriminal, gumawa siya ng ICI, tapos nag-hire ng mga puppet dyan. Hindi kinaya ng mga puppet, nag-resign na lang. Hindi ba kayo nahihiya? Ang ninanakawan nyo sila. Mahihirap na nga, ninanakawan nyo pa. Tapos sinisira nyo pa yung edukasyon ng mga bata. Biruin nyo, buong taon 22 classrooms lang napagawa. Ang usapan 1,700 classrooms, di ba? Ultimo kinabukasan ng mga bata, ninanakaw nyo pa. 22 classrooms lang buong taon. Ngayon lang nangyari yan sa history ng bansa. Ibig sabihin, tumatanggap ng pondo yung DPWH pero walang ginagawa. Ang kakapal ng mukha nyo, ninanakawan nyo pati mga bata. Krimen yan, maliwanag, pwedeng child abuse pa. Di ba yung impyerno may level yan? Sure bull ako naka-reserve na kayo sa pinakababa. Agad! Bulatis, magbili tayo pare. Isa pa. Isa pa. Walang iya talaga, sablay talaga eh. Sablay. Ano, catering? Wag na, baka mapikon eh. Higit 5,500 flood control project ang natapos. Ayan. So, nakita ninyo, no, dahil nag-iingay yung taong bayan, syempre, kailangan nila ng drama. Yan, drama. Merong show. Kumbaga, shit show. Tulad ni VP Sara, nahaharap din sa dalawang impeachment complaint ngayon ng Pangulo. At sa unang pagdinig ng House Justice Committee, diniklarang sufficient inform ang mga reklamo. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Pumasa na sa unang level ng proseso ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, galing ng drama nyo, beripikado na ang forma ng reklamo sa uri ng pagkakalatag nito. Totoo ang mga nakalagda at notaryado ito. Sa unang araw ng pagdinig May ng House botohan Committee pa. on Justice, tinalakay ang sufficient inform ng impeachment complaints laban sa Pangulo. Sa botong 46 bilang pabor, isang abstention at isang tutol, idineklarang sapat sa forma ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Sa boto namang 35 bilang pabor, 9 na tutol at isang abstention, sufficient inform din ang impeachment complaint ng Makabayan Bloc. In terms of the contents, nandun po yung verification at nandun din po yung notarization. So, kompleto naman po yung requirements. Ayon sa Justice Committee, preliminary pa lang ang prosesong ito ng impeachment. Hindi pa ito batayan para sabihing mai-impeach na ang Pangulo. Preliminary pa yan. Alam nyo yung ginagawa nila na ito, drama lang nila. Para maniwala tayo
na ginagawa naman nila yung proseso. Ayan na nga hindi lang naman si Vice President ang ini-impeach. Ngayon, wish granted na yung gusto ninyo. Ayan, pinag-uusapan na ang impeachment. In fact, nauna pa nga na pinag-uusapan yung impeachment at nagkabutuhan na nga dito sa President impeachment. Susunod dyan yung Vice President. Pero ito it's all show, drama, pakita lang nila yan sa atin. Kunwari nagtatalo-talo sila, kunwari nagwo-walk out sila ng kagaya nito. Exercise in futility and a waste of the people's money. Define futility. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Drama lang nila yan. Kunwari, nag-walk out si Abante kasi may division na sa House. Yan. Pero, ay nako. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang... Pero para sa mga endorser, sapat na ang kanilang mga ebidensya laban kay PBBM. Ang pondong publiko napunta sa pansariling pakinabang. Yan ang unang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Kunwari lang nila yan. Lahat yan naka-blueprint na. Sasabihin nila, ito, dininig na namin yung gusto ninyo. Hindi pa nabusog sa pondo ng DPWH. Kaya alam nyo kung bakit ko nasasabi yan? Bakit pag tayo nagsasalita ng mga same na sinasabi nila? Just recently, dinitain si June Abines. Ang ibig kong sabihin, pag tayo, nakita ninyo yung ginawa nila kay Kiko Barzaga, yung ginagawa nila kay Leviste. Ganun ang pero itong mga to, lantaran. Harap-harapan. Talagang blatant yung kanilang mga statement. Magsasampa pa sila. Pero napansin ninyo, hindi sila nalalagay sa alanganin. Kagaya ng mga ginagawa natin, nalalagay tayo sa alanganin. Nangyari sa ilalim ni Pangulong Marcos ang walang kapantay sa kasaysayan na paglobo ng unprogrammed appropriation. Diba? Not to mention, diba, meeting ni Romualdez ang mga to noon, Makabayan Blocks. The Constitution says public office is a public trust. Iniutos ng saligang batas sa mga pampublikong opisyales na lagi silang magkaroon ng pananagutan sa taong bayan, mamuhay ng simple, at maglingkod sa mamamayan ng may pinakamataas na katapatan, responsibilidad, at integridad. Madam Chair, sa nagdaang mga buwan at taon, it has become clear to us that President Marcos Jr. has not heeded this constitutional command. Sa 5 arguments po, nakapaloob dito ang tatlong grounds, kasama ang graft and corruption, pag-benefit mula sa mga kickbacks na nakalink sa mga budget insertions at ghost projects, ang pagbuo ng ICI o Independent Commission for Infrastructure upang magamit na depensa sa mga political allies na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Pangalawa, ang culpable violation of the Constitution, ang pagpayag na isurrender ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal. Pero sabi ni Erice, hindi naman niya miniting si Senator Amy Marcos. Pero nilalaban nila yung pagpadala kay PRRD sa dahig. Na walang due process sa ating sariling bansa. Grabe talagang palabas nyo. At ang pangatlo, ang betrayal of public trust. Ang hindi Anong betrayal? Ito sa mga unprogrammed appropriations at special provisions nito sa ating mga national budget. Bukas tatalakay naman ng komite ang sufficiency in substance. Dito naman aalamin kung may sapat ba na batayan ang mga reklamo. Hindi po sapat na nakasaad doon yung mga pagkakamali. Ang sabi ni Speaker, dahil ni Speaker. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito? Ito ho ba ay impeachable offense? I hope I made it clear, no? Alinman sa dalawang impeachment complaint ang makalusot sa sufficiency in form at substance, ito na ang tatalakay ng komite sa mga susunod na pagdinig. Dito na rin bibigyan ng pagkakataon ng Pangulo na sagutin ang mga reklamo. Pero prerogative niya kung haharap ba siya o hindi sa Kamara. Para sa agenda, Mavic Trinidad. So,
alam na natin. Siyempre, kasama sa palabas nila, ang kunwari ay magre-react si Auntie Claire. Dako naman tayo sa Malacanang. Sinagot po dyan ang pahayag Para hindi masyadong halata. ng Kayo Makabayan naman. Block na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang big fish sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Nako. At live mula sa Malacanang, may Express Report Hello. si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba yung mga bagong pahayag dyan ng Malacanang? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Nako. Yes, Ruth, actually, tiwala nga daw ang Malacanang, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, na walang matibay na grounds para doon sa impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ngang isagawa ang deliberasyon dyan sa Kamara patungkol dito sa mga inihaing impeachment laban kay PBBM. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi nag-aalala ang Pangulo sa kanyang sarili pagdating doon sa usapin ng impeachment. Ang mas concerned daw ni PBBM ay kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Lalo namat daw noon pa man ay sinasabi na ng Ang dami na niyang ginawang naka-apekto sa ekonomiya ng bansa. Tumaas yung utang, bumaba yung GDP, tumaas yung inflation rate, kinuha yung pera ng PhilHealth, kinuha yung PDIC, ang dami. Tapos ngayon, sa kaipokrituan mo, sasabihin mo, hindi kasi makaka-apekto sa ano. Grabe talaga yung palabas nyo. Kanyang na ang anumang impeachment case na isampa laban sa punong ehekutibo ng isang bansa pwedeng makaapekto doon sa impression sa bansa na yon at sa ekonomiya ng nasabing bansa. Lalo na nga ngayon na maging kay Vice President Sara Duterte, meron ding inihain na panibagong impeachment complaint. So bale dalawang highest leaders of the land na yan. Pero nagbigay din ng reaksyon ang Malacanang doon sa naging pahayag ng Makabayan Block na si PBBM nga yung biggest fish pagdating dito sa usapin ng plunder at mga anomalya. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ano pa raw ba ang pwedeng asahan sa Makabayan Block? Madali lang naman daw magsalita sa harapan ng kamera, pero yung mga akusasyon, ito daw yung mahirap hanapan. Yun lang. Sasabihin lang ni Auntie Claire, ano pa maasahan natin sa Makabayan Block? Kung kunwari, kinukundina niya yung sinasabi ng mga Makabayan Block. Pero nag-usap na yung mga yan. Kunwari, awayan mo ako. Kunwari, ganito sabihin mo. Ba? Nag-meeting sila, di ba? Nagmi-meeting yung mga yan, nag-uusap yung mga yan. Para naman hindi mahalata masyado. Kasi anong gusto nilang gawin para maibalik nila yung tiwala kay Marcos Jr. Para maiangat naman yung survey ni Marcos Jr. na, kita nyo, ayan, hindi lang si VP, ngayon pati si Presidente, talagang sinusunod yung due process. Ini-impeach na rin yan. Pero talaga, yan po ay palabas talaga nila. Alam nyo kung bakit? Wala ding mangyayari yan. Ito, according kay Erice, siya na mismo, insider na yan. House of Representatives na rin yan. Siya nagsasabi na wala ding mangyayari. Kasi pagbubutuhan din nila niya, 1/3 yan. Siyempre, numbers game yan. At meron pa daw natitirang 2027 at 2028 na budget. Kailangan nila ng budget. So, kailangan nilang hindi malagay sa alanganin yung kanilang boss. Well, yung sa budget. Yun naman. Kasi ito yung pinakamalaking korupsyon na nangyari sa national budget at sa infrastructure. At dapat umihingi ng kasagutan ng mga tao. Yung ICI naman, walang nangyari. Yung maski yung Blue Ribbon Committee, hindi mo alam kung saan talaga ang direksyon nito. Correct. So dapat, kasi iniiwasan marami, mga kabinete, iniiwasan. Pagka lumalapit na sa Malacanang yung issue ng corruption, natitigil na. And therefore, once and for all, ang presidente na mismo magpaliwanag. Ganun po ba ang posisyon ninyo? Dapat ang presidente magpaliwanag. Okay. Madalas pag-usapan yung impeachment kong na para bang judicial process. May reklamo, may inirereklamo, akusado, may paglilitis, may presentation of evidence. Pero pakipaliwanag nga sa mga manonood natin, kay Mang Cardo na nasa pila ng TODA ngayon, o kay Aling Lita na nagluluto malamang sa mga oras ito. O kay Jojo na nagbablog ngayon. Kung ba'y sinasabi na impeachment is a numbers game,
and is more of a political process than a legal process. Yes, it's political kasi kung makakakuha ng 1/3 votes from mga politiko sa Kongreso, Patay! magkakaroon na ng trial sa Senado. So, hindi mahalaga yung determination ng substance. Kasi bukas daw yung substance pag-uusapan. Hindi mahalaga yun kasi at the end of the day, syempre kunwari, tingnan nyo pinag-usapan yung substance, pinag-usapan yung form, pinagbutuhan din yung form at saka substance, pinag-usapan. Para maniwala nga tayo na dumaan sa proseso. Pero ang ending dyan, pagbubutuhan din nila yan. Pagkaboto nila, 1/3 votes lang ang kailangan nila, aakyat na yan sa Senado. Sino ba yun nasa Senado? Hindi ho ba't si Soto? Ayan si Soto. Na sabi, may umuugong na kudita laban sa kanya. Pero syempre, alam niya, hindi po pwede yan na mangyari kasi kailangan nilang mahawakan yung Senado and prep dito sa impeachment na ito. Substance nasa talaga yan, nasa committee level at kailangan aprubahan ng mga miyembro ng Kongreso. Pero ngayon, hindi kailangan ng majority, 1/3 lang. Okay. So ang aking prediction, hindi makakakuha ng 1/3 yung impeachment complaint against the President. Ayun nga ako ang tatanong ko sana sa inyo. Given the current composition of the House, what are the chances na uusad itong reklamong ito ay laban sa Pangulo? Siguro, diretso na natin kung ang tanong ng mga kababayan natin, di ba naglolokohan na lang tayo dito? Hindi, talagang gano'n. Yun ang proseso. Anong sagot? Talagang ganun. Yun ang proseso. Impeachment, talagang ang Pero mag-decide. naglolokohan lang tayo doon, kunwa-kunwa. Mga political leaders, kaya nga ito ay isang proseso na politikal, di ba? Although kinakailangan sumunod tayo doon sa tinatadhada ng mga procedures tulad ng sa Supreme Court. Kaya nga ang prediction ko is, may supermajority. So hindi makakakuha na. Ito ho, solid pa rin behind the President. Hindi naman siguro lahat, pero But he has enough. He has enough numbers. 2027, 2028 budget pa. Alam mo naman, ngayon ang pinakamalalaking pondo sa bawat distrito, maasa na. Hindi naman masama yun dahil... Yan yung reality. Pag si Marcos Jr. ang pinag-uusapan, hindi makakakuha ng 1/3 votes. Ibig sabihin, hindi yan aakyat sa Senado. Pero, on the contrary, pag si Vice President Sara Duterte ang pinag-uusapan, 1/3 matik, baka sobra pa sa 1/3, aakyat na yan sa Senado. Bakit? May budget pa 27, 28 pa Yun naman ay para sa mga mamamayan ng kanilang distrito. Dumako tayo ngayon, Kong, sa... Yun ang reality dyan. At syempre, bantay sarado ni Soto kung anuman magpupurso man o hindi, bantay sarado niya yung Senado. In fact, say about the coup rumors during the weekend, SP? Wala naman. Wala nakarating sa akin na gano'n. Ang nakakarating mo sa akin is kwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Ganun ang naririnig ko. Solid, syempre, pera yan Ikaw ba naman may pera? Diba? Kasi, tignan nyo si Soto, sa usaping South China Sea pa lang, sobrang bobo. Pero siya, yung Senate President, by kapit. Hindi by talaga. Siyempre, kapit yan. Kailangan yan Kung hindi ka kakapit kay Soto, dadamay ka. Kagaya yung ginagawa nila kay Chis Escudero ngayon. Kay, Joel Villanueva at si Estrada. Tingnan nyo sa usaping South China Sea. Anong alam niya? Just kahapon lang, the other day, yung usaping SC or Supreme Court rule. Akala mo ang galing-galing, hindi naman siya abogado. South China Sea, tingnan nyo. Yung ban China, meron silang coordinates. May coordinates ba? Wala Tayo nga, may baseline survey law Sila wala Kung ano mangkinin kanila Anong baseline survey law?
Baka yung maritime zone law yun. Hindi mo alam yung law na yun So, I want to find out what are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ayun po yung Droga pa mo. mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso Tingnan. So, ibig sabihin, nagpatupad sila ng batas, maritime zone law, pero hanggang ngayon, hindi pa sila nagsasubmit ng coordinates dyan sa United Nations. So, paano tayo marerecognize? Kung hanggang ngayon, hindi naman kayo nagsasubmit ng sarili nating coordinations, kagaya nito. Yan po ninyo yan, 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ko kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nakala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit, na nire-require po sa atin. Oh, sagot! Ano sagot mo? Wala. Nga. Hindi ka makasagot. Kasi ganyan ka kabobo. Oh, buti pa nga itong alam nyo, buti na interview itong si Senator Marcoleta sa international media. At alam niyo is from Russia. Hindi siya interviewin ng from Western media kasi mabubuking sila talaga sa katotohanan. To a senator from the Philippines, Rodante Marcoleta. Many thanks for joining us on the program today. Now, of course, we know it's a complex relationship between China and the Philippines. I'm wondering how should your nation's government respond to China's rescue of Filipino sailors in the South China Sea and what it means? Well, this whole incident really of the Philippines stating that the impeachment of Vice President Sara Duterte was unconstitutional. What do you think about the impeachment in the first place, and why are there repeated attacks on the Vice President, do you think? The decision of the Supreme Court is correct. As a matter of fact, I was the one who initiated the defense of Vice President Sara in connection with the impeachment complaint filed by the House of Representatives. It was based purely on the categorical decision made by the Supreme Court that in the first place, the impeachment complaint was unconstitutional. It was void ab initio. That the Senate never gained jurisdiction over it, and it was made self-executory. And because of that, we stood our ground on the basis of the position taken by the Supreme Court, and I thought that we should dismiss outright that initiative taken by the House of Representatives. And how does this ruling affect the Vice President's ability to carry out her mandate? Well, I think the Vice President has been vindicated because while the House of Representatives filed a motion for reconsideration, our expectation was proven right because I personally said that given the nature of that kind of decision, it is very hard to reverse that decision. It was unanimous. Not even one member of the Supreme Court reversed himself. And I think the Vice President
is very, very happy in said direction. And so what do you believe is most important for the country to focus on after this chapter has closed? We should focusing more on reviving our economy and to stop corruption. Tapos pina-flash pa yung spaghetti wires natin, nakakahiya. What we have proven very, very recently that our Talagang nakatutok talaga sa spaghetti wire. treasury was looted Dapat yung pinakita niyo yung Davao, by people who are supposed to protect the national treasury, and the people are disgusted, the people are tormented, and they are not happy. They're actually angry, and we're looking at our leadership for accountability and transparency. Somebody should make to account on this, and this is the only way we should grow. People observing us, like the international community, the investors, as well as our multilateral or international creditors are responding rationally. They're looking at us, seeking some progress and maybe waiting whether or not we will be able to recover from these doldrums. According to a new poll, 6 in 10 Filipinos distrust China and view it as the greatest threat to your nation. So how can the cooperation you promote be possible given such public opinion? And to what extent are the people in the Philippines actually ready Gamit namin from China. for a potential compromise? Because our people are not yet well informed about the complexity of the South China Sea. I think in being able to educate them on our exact position, today many Filipinos are still not able to understand that our claim to the exclusive economic zone is only maritime rights. These are only sovereign rights. But some quarters in our country are saying that, you know, our maritime Teritoryo natin. rights are is equivalent to territory. This is something that they do not understand. We need to grow. We need to educate more of our people so that they will be able to be informed about the complexity of the situation, and only by doing that they will understand that we need not to quarrel with anybody. We need not take sides with anybody, because I think international relations is not a zero-sum game. And you've been critical of the Philippines' growing military alignment with the United States. Why do you believe closer ties with Washington make the Philippines more vulnerable? Because with the perception that China is our enemy, I don't think that will help us. I would admit that historically, America is our friend. As a matter of fact, historically, America is our ally. But that does not make China our own enemy. We need to be friend to both nations, especially their two Si superpowers. Marcos Jr. pa mismo nagsabi niyan. That is the only way to exist Budol in our talaga. part of the world. A number of lawmakers in the Philippines have said that the American operation in Venezuela, which of course resulted in President Nicolas Maduro being abducted to the US to face charges, has left the Philippines compromised and exposed to double standards. What's your take on that? To a certain extent, yes, because let's give an example. Recently, a resolution is now being considered in the Senate, and the 15 signatories of that resolution were condemning China's aggression and China's public statements. But more than half of them were unable or failed to consider and even condemn the actions taken by the United States in abducting President Maduro of Venezuela. So there's a double standard here. And my final question, if I may, in your view, I'd like to know how you think Philippine foreign policy should be shaped in light of all these shifting geopolitical realities. We should not go that far, Nikki. You know, our constitution always talks about independent foreign policy. That's always be the case. Our direction should always be pursued along that line. We need not take sides. Our friendship can be maintained with anybody, but we should not take sides, because everybody is a friend. We are not foe to one. We're friends to everyone and foe to none. That should have been
the case Policy. from the start and until whenever. Thank you very much for your time. So, alam nyo, yung si VP Sara, tataas pa yung kanyang popularity kapag mayroong nangyari kay Tatay Digong. And that also has been said by kay former Ombudsman Conchita Carpio If he Morales. does come home, will he be coming home a hero, you think? Well, that would depend on the sign of the times. Sara is very popular now, and they say that if he goes, I don't know, I'm not concurring nor dissenting. If he goes, then Sara's popularity will rise. So, Totoo yan. Whether you concur or dissent, pero totoo yan. That's the reality. And wala pa rin talaga makakatalo sa pamumuno ng mga Duterte. In fact, sa kanilang sariling baluarte, pag kino-compare natin sa Ilocos Norte hindi iniimbestagahan hanggang ngayon. The fact that marami talaga doon ang ghost project pero hindi pinupuntahan. Nitong si Vince Dizon, kung saan siya pupunta, namamasyal. Parang hindi niya pumunta siya sa Samar at tinignan yung may mga fraud control doon. Ganun siya magsalita eh. Fraud control doon. Ewan ko yung L niya nagiging R lahat eh. Rahat ng mga fraud control ghost project. Puntahan mo yung Ilocos Norte. Pero yung Davao, the best. Model yan na kung saan. Yan yung naging model ni Tatay Digong. Kaya nung siya ay naging presidente, ayan, minagnify niya yan. Kumbaga, naging model niya yung sarili niyang pinamunuang city. Nung siya naging presidente, ayan, nag-expand. The whole entire Philippines, nakinabang kung ano yung napakinabangan, kung ano yung natamo, natamasa ng Davao, natamasa din ng buong bansang Pilipinas. You see, Davao, fourth in Southeast Asia in terms of quality of life. Marami talaga, pag sinubukan niyong pumunta doon, ako nga nagbabalak din ako one of these days na mamasyal din sa Davao. Para ako mismo makaranas kung totoo ba yung sinasabi nila. Pero ang dami talaga nagsasabi. Lalakad ka lang dyan, malaya ka, walang mag-snatch ng cellphone mo. Lalakad ka lang dyan, wala kang mapanghing maaamoy. Tapos pag may barya sa taxi, ibabalik talaga yan. Mga ganun ba? Walang budol na ganyan. Biruin ninyo. Ayan, Rank 1 is Singapore. Rank 2 is Chiang Mai, Thailand. Rank 3, Kuala Lumpur, Malaysia. Rank 4, Davao City. Wow! Rank 11 yung Manila. Rank 10 yung Cebu. You could imagine? Rank 4? Nakakabilib. So, yan po ang gusto nilang tanggalin at hindi maluklok sa 2028. Kaya, kanda-aligaga na sila. Lahat na lang ng pamamaraan gagawin nila. Tulong-tulong sila. Uniteam ang dilaw at pula. Yung tae. Yung tae at suka nagsama na.